So, ito na nga yung binili nating fertilizer dun sa ating supplier na nagla-live sa Indonesia. At ang tawag nga nila dito ay Indo Fertilizer. The best daw po ito sa ating mga aglonema plants. Naisip ko kasi ano ngayon, maulan, nag-uulan-ulan na, kaya the best time na para mag-apply na tayo ng fertilizer para sa ating mga aglonema plants. And by the way, ang last application kung pala ng fertilizer dito sa ating mga aglonema ay last April 1 pa. So, tamang-tama lang, June 1st, after 2 months, saka tayo naglalagay uli ng fertilizer sa ating mga halaman. Medyo tingnan nyo naman, stress, tignan yung ating mga halaman dahil nga sa nagdaang sobrang tag-init. Ayan. Sana naman tuloy-tuloy na yung magandang panahon ng mga pag-ulan-ulan para makabawi rin ng tuloy-tuloy itong ating mga aglonema plants. Ayan. At including other plants, other varieties, hindi lang aglonema dahil marami nga po tayong mga na-stress na halaman sa sobrang init ng panahon. Ayan. Ito yung itsura niya, oh. Parang maliliit na stones. Ayan. Medyo bubungkalin lang natin ng konti. Tapos kuha lang daw tayo. First time ko itong gagamitin, pero kasi yung supplier ko, ang gaganda ng mga halaman niya. At nakita naman natin, no, tinanong ko kasi, ano ba yung ginagamit ng mga, mga farmers, ang mga gardeners dyan sa Indonesia, sa Thailand. Bakit sobrang gaganda ng mga patubo nila ng aglonema plants? Ang sabi niya, ito nga raw po yun. Sabi niya, maglalagay lang ng budbod o at least mga 1/3 ng kutsarita. Ayan. Sana ma-achieve natin yung ganda ng mga halaman sa Thailand, ano. Grabe yung grabe sila mag-alaga, alagang-alaga talaga. Parang kulang pa to. Yan. Medyo lubog na rin kasi yung soil niya, kaya nagdagdag tayo ng kaunti sa ibabaw. Siya nga po pala, kung mapapansin nyo, yung aking ginawang mulching, itong unscreened coco peat. Ayan, kasi diba nung sobrang init talaga ng panahon, madalis matuyo. So ito, nag-retain ng moisture. Ayan, tingnan nyo po. Ayan ang ginawa ko. Kailangan bungkal-bungkalin natin yung gilid at siguraduhin na hindi malalagyan yung pinaka main stalk. Kailangan medyo malayo sa pinaka main stalk ng ating halaman yung fertilizer, otherwise masusunog kasi yan. Dito lang tayo sa gilid-gilid ng paso nag-a-apply ng fertilizer. Kahit sa ibang halaman po, ganun din ang ating gawa. Bawal po na nasa sentro. Yan. Dito lang sa gilid-gilid. Kayo po ba tuwing ilang buwan o gaano kadalas po kayo gumamit ng pataba sa inyong mga aglonema plants?